So hi guys! Welcome again to my channel. It's me, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nag-feeling vlogger. So until now, ang boses natin ay hindi pa rin bumabalik. So ito na nga, ang laki ng dapat nating ipagpasalamat dahil ito ay nangyari kahapon. Yes! And this cake is a two-tier fondant na naging rush kasi nga if nakita nyo ang una nating video, talagang nagkaroon ng sunog at kung nabalitaan nyo ay nagkaroon talaga ng sunog at yun ay sa place ng aking anak. Siya ang gumagawa nito at ito nga, 'di ba, noong una kami dito sa area namin at thank you Lord dahil hindi kami nasama. At ito naman sila at talagang tumatawag siya sa akin. Takot na siya kasi nga yung ibang mga katabing bahay nila is mga light materials lang, so delikado. At ang hangin daw ay papunta sa kanila. So ang ginawa niya, tumawag sa akin at kunin ko daw sila kasi nga mayroon siyang maliit na baby at marami nga siyang pa-order. So ayun, syempre takbo naman tayo, nahirapan ako dahil grabe ang traffic, hindi ko alam kung saan ako lulusot. At yun, sa awa ng Diyos nakarating naman ako. Although hindi talaga dun sa area kung saan sila kasi ang ginawa naman nila is pumunta na sila kasi may sasakyan din yung kanyang brother-in-law. So, nakasakay sila doon sa sasakyan pero near sa area na yon kasi if ever nga aalis na talaga sila doon sa area na yon. At nagtumawag siyang kunin siya dahil nga kailangan niyang matapos itong cake. Although inabisuhan na niya si client na talagang hindi niya magagawa on time. Kasi nga dapat 8 o'clock in the morning. At that time na gumagawa nga siya ng mga toppers, iyon nga ang nangyayari. Nagkaroon na ng sunog doon sa area nila. So talagang God is good kasi hindi sila inabutan at ito ngang cake na ginagawa niya is natapos din naman on time. Although may mga aberya, like marami kasi itong kasama eh. So, pero ang ginawa niya is inuna niya itong two-tier na cake na fondant, pinauna niya sa venue kasi sa ayaw niya din mawala ng cake yung magse-celebrate syempre. So, hindi naman kagustuhan yung sunog. So, nagawa ng paraan. Pumunta siya dito sa bahay at iyon nga, ito nga, ginagawa na namin ang cake. Siya ang gumagawa. Ayan. Paneling method ang tawag dito sa pag-cover ng fondant. Ayan, kung mga newbie kayo, ang paneling method ay madaling gawin pero kailangan pa rin ng tiyaga kasi dapat ang fondant nyo ay maganda para tumayo siya at mai-cover nyo. Unlike kasi yung suklob na tinatawag, pag hindi naman maganda ang fondant nyo dun, mapupunit naman siya. O, diba? So, ang boses ko until now ay ganun pa rin. Pagpasensyahan nyo na. So, ayan ang paneling method. Pasensya na kayo. But I'm okay. Only ang boses ko lang talaga na hindi ko malaman kung bakit ganun. So, ayan guys. So, ito yung base niya. Ang base niya is 8 by 5. Alam mo, binitbit namin yung mga cake na yan. Nakalagay, Diyos ko day. Nakalagay, may bitbit pa siya. Nakita nyo, naka-body bag ba, ano bang tawag dun, yung naka-ano yung bata sa loob ng ano niya. Then, itong mga cakes, kasi may mga cupcakes pa yan. And then, may ginawa pa nga yung parang cupcake, pero sabi niya donut daw. Hindi na niya nga yun nagawa ng maayos. Dapat may cake pops pa to, pero hindi na niya nagawa kasi wala na sa oras at hindi niya ginawa ahead of time. So, dapat ahead of time, pero ganun pa man talagang wala na tayong magagawa. So, ayan, ang stocking niya, nakita nyo, hindi talaga kami naglalagay ng center dowel. Kasi fondant naman yan at mayroon namang nakalagay na mga straw na 5. And then maglalagay naman ng barbecue stick na itutusok nga doon sa unahan para maging stable ang cake. So ito, nagde-decorate na siya. Ang kagandahan lang dito, mabilis lang siya mag-decorate. So talagang habol sa oras. Grabe, Ang mga talagang toppers, madali. Ah, while Diyos ko. gumagawa niyan, nagkakagulo na dahil may sunog. So, ayan. Buti na lang nagawa na niya yan.
So ayun, kami rin nagkakagulo kasi nga may baby siyang maliit. So umiiyak, oh my God. So ayan, pero nagawa naman, habang pala yun, madaling araw pala is ginagawa niya itong mga toppers. So ayun, at least nagawa niya kasi ang dami ding namang toppers. So hindi talaga yan. Kasi kailangan 8 o'clock. So 8 o'clock nga silang nakuha ko tapos ito natapos namin ng 12. So ayan, so mabusisi siya kaya nako, tsaka siyempre 'pag gano'ng may mga nangyayari parang hindi ka na talaga gumawa. So, kahit sabihin mo pang hindi naman basta-basta mo magagawa na, "Uy, kailangan ko 'to." Siyempre ang dami pa, ang daming naku, nakakatakot talaga. Kaya lang ang dami talagang ipagpapasalamat dahil nga at least hindi sila naabutan nung sunog, ayun. Pero ngayon sa bahay nila is walang kuryente. So, ang mangyayari dito sila sa amin. Ayan na nga, oh, gumagawa pa ako ng cupcakes kasi kulang yung cupcakes niya. So, talagang habol talaga, my goodness. Grabe. So, ayun na nga, nilalagay niya yung mabuti na lang talaga nagawa niyang mga toppers. At least hindi madali na lang yung pag-assemble ng cake. Ayan. So, ganyan lang ang mga ginawa niya. Although, kumpara sa akin yan, hindi ko talaga magagawa yan. Kaya, minsan, dapat talaga advance natin gagawin. A day before para wala tayong magkaroon problema. But, kung ganyan nga ang sitwasyon, may maliit kang anak, tapos kung may mga orders ka pa beforehand, at ikaw lang naman mag-isa, so talagang ang mangyayari ay ganyan. So, to the rush. So, ito na, almost complete na, at least sa wakas, makukumpleto na talaga naman po. Hindi aking order yan, pero ako talaga ang nakabitin ng aking atay. Diyos ko. Pero talagang kahit ano pa man, napakalaking dapat ipagpasalamat talaga sa taas kasi nga, ayan, nailigtas tayo. Maraming maraming salamat. Imagine, naku po, talaga kasi yung kanilang bahay is hanggang 5th floor yata. Yun, imagine, magkakapatid sila. So, oh my God. So ayan, maraming maraming salamat talaga, Lord. Talagang 'pag gumawa talaga ng paraan si Lord ay talaga namang basta 'wag lang tayong mawawala ng pananampalataya. Lagi tayong tumawag sa Kanya, lagi tayong manalangin, at 'wag na 'wag nating kukwestiyonin kung ano man ang ibinibigay sa atin. So ayan, eto yung ginagawa niyang donuts daw ito, ayan, nag-melt siya ng chocolate, and then yung cupcake na hindi niya nilagayan ng liner, diretso dun sa molder ng cupcake. Walang liner, parang donut siya, donut cupcake, 'di ba? So ayan, sa pagmamadali niya talaga namang pero malinis naman ang kamay niya, gugas naman siya kasi hindi na nga siya humahawak ng kahit ano dahil naka-concentrate na siya diyan. Yun nga lang, wala akong maipapakitang picture nito sa sobrang pagmamadali. Ang cute pa naman, yung parang mga baby ang muka, gano'n. Ang cute pa naman pero wala kaming finished product. Kasi sa pagmamadali talaga niya na matapos at maipadala kasi kailangan na talaga. So, wala kaming outcome. Sabi ko nga, sayang, ang ganda pa naman. So, ito yung kabuuan ng two-tier na cake. Sino kasama niyo dyan? Ano? At tignan niyo yan, oh, dala niyang anak niya at yung isa pa, may